So magbe-break-in kami nitong bagong motor ng utol ko, yung Kimco. So bali ano lang to, short ride. So ito yung kanyang bagong motor na Kimco, yung like 125. Kakukuha lang niya, and i-break-in namin. So mag short ride kami from dito sa aming lugar, dito sa aming bahay sa Laguna. Then ikot lang kami dito sa Nagcarlang, sa Manaol. So around 40 kilometers lang yung ride na ito. And mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung mga special features nitong motor na ito, and pati yung presyo. Okay? So magkita-kita tayo mamaya doon. Go! Yan. Nagpalit muna kami, and ipinahiram sa akin ng utol ko yung kanyang bago na Kimco na like. Yan. Yeah. So i-road test ko tong kanyang motor, ipinahiram sa akin. And hanggang sa makauwi na kami, kasi bibili kami nung accessories ng ano. So yun, nauna na siya. Okay. Ang bilis niya agad. So yun. So ito yung kanyang Kimco 125. Oh, cool na cool. Ang sarap yung drive. Very smooth. Napakatining. Talagang pang chill ride. And mabilis siya, responsive siya. Kapag pinigaan mo yung throttle, talagang bibigyan ka niya. So ayan, nakapag first break-in kami nitong Kimco Like 125. So ipakita ko sa inyo yung detalye ng motor. So yan, from dito sa rear, yung tail light niya, no? Kasi kanina kung napansin nyo nung nagra-ride tayo, hindi ko alam kung naka LED na siya, kasi medyo nalalabuan ako dun sa ilaw. And yan, wala pa siyang plaka, pero may ORCR na siya. And di ko alam kung dual shock to. So ikutan natin ito sa kabila, no? So basic na scooter, meron siyang fan. Then may itong muffler niya, merong heat guard, tapos yung brake niya sa rear is yung disc brake. Ano pa siya? Yung ano? FI? And ayan pala. Yung engine naman niya is carb type. Ano, pero kanina nung nagra-ride kami, ano, malakas, very responsive yung kanyang acceleration, ano. Pag piniga mo, talagang bibigyan ka eh. Overtaken ko to kasi titignan ko lang. At ako nakakita na siya. Dito. So around 60 ha. 60.
ganda ng aking easy ride, oh. So yan, 80 kilometers per hour. Chill na chill, walang ka-problema. Hindi kagaya ng ibang scooter na pagdating ng 80, atungal na ang makina. Ito, hindi. Chill na chill ang makina. Cool na cool. So yan, yung harap naman niya is telescopic din na shocks. So yan, classic na classic yung dating ng scooter. And it's a 125cc engine, no? Na carb type. So yun nga kanina, palibasa wala siyang yung hindi digital yung kanyang panel. Yung odometer reading natin, hindi ko natanong dun sa putol ko kung yung fuel consumption niya, no? Kasi base dun sa odometer reading makikita natin kung ano talaga yung fuel consumption nitong scooter na ito. And yung gulong niya is malaki. Ang laki ng gulong niya. So yun yung temporary plate ikakabit namin. Kasi ayun nga, wala pa yung plaka niya. Pero yung ORCR niya na-issue na. And yung plaka na lang ang wala. And mabuti yung akin, yung Easy Ride, no? Nung lumabas yung plaka, nung lumabas yung ORCR niya, kasabay na yung plaka. So yan. Ganda, no? Tapos yung kanyang headlight pala, parang din siya, yung halogen yung kanyang headlights. Then yung side mirror, yung typical na classic side mirror. Ito, yung kanyang panel is conventional, yung cluster. Hindi kagaya ng mga modern scooters, no? And palibasa, ito nga ay classic. So, ang speedometer niya, ang odometer niya, at saka yung mga gauges niya is classic also. Alam ka naman, lagyan natin to ng digital, so sala na sa concept. So talagang from yung style, classic. So yung panel niya classic din. So yun nga, yung kanina yung binabanggit ko, wala siyang kill switch. And para sa akin, napaka-importante ng kill switch. Kasi nga, to prevent accidental acceleration. Pag ikaw ay nag-park, pag ikaw ay tumigil sa halimbawa, tumabi ka, hindi ka ma-accidental acceleration. And the way na i-kill mo lang yung engine niya is through dito sa susi. Tapos yung compartment niya, ito, medyo maliit lang, siguro cellphone lang, kaunting papers, tapos pwede kang maglagay dito ng mga ilang accessories. Tapos ito, meron siyang charging port. Ito dito. Hindi ko lang alam kung so yun. Okay. Yung palang charging port niya ay yung kagaya sa kotse, yung parang sa cigarette lighter, parang ganoon. Hindi kagaya dun sa mga modern scooters ngayon na USB na. Ito pala, ang kanyang charging port ay, hindi ko alam kung anong tawag sa ganoon eh. Yung parang yung cigarette lighter, parang ganoon. Unlike nga dun sa mga bagong scooters ngayon, okay na. And yun, yung pagbubukas naman ng nung kanyang trunk, so hindi kagaya din ng ibang scooters na through dito sa ignition, sa susian, mabubuksan, and ka rin, magbubukas ka rin through sa tulong ng susi pa rin. And ito, check natin yung ating helmet kung kakasya. Siyempre yung helmet natin ibabagay natin dun sa dun sa scooters natin.
Kasi naman. Oo. So yan, yung kanyang half face kasya. Pero siguro pag yung full face, hindi nakakasya. Eh bakit ka naman gagamit ng full face eh? Classic nga yung motor mo eh. So, ibabagay mo rin syempre. Then itong ating fuel tank, yung capacity niya is ilan? 6 liters. So talagang pang chill ride ang scooter na ito. And kanina nung na-testing ko siya, no, wala naman ako nasabi kundi malakas, maganda ang kanyang hatak, yung suspension niya gusto ko dahil maganda yung laro ng suspension. So yan, subukan natin sa rough road. Ayun, oh. Patining siya. Yung suspension niya sumusunod. Hindi siya mataltal. Okay na okay yung suspension. Matining. Yung brake naman niya is okay naman. Yung front at saka yung rear. Kaya hindi ko natanong. Parang hindi yata ito FI. Sa pagkakaalam ko, ano, hindi ko lang natanong kanina nung kami nakahinto, ano. Pero yung suspension niya, as I said, very smooth. Matining siya, hindi siya mataltal. Considering na ang laki ng gulong niya, and hindi ko rin alam kung ano ang kanyang hangin. Kasi ito from casa pa ito eh. And from casa, alam naman natin, kapag galing casa yan, ang hangin yan matigas. So yung suspension niya pasado sa akin. To the point na hindi mo halos maramdaman yung rough road. Ay siguro sa tulong na rin siguro nitong kanyang upuan, kung mapansin nyo makapal siya, di ba? Yan. So yan, kabit namin lang yung plate. So yan yung plate niya. So yeah, once again pakita ko yung scooter na Kymco 125 carb type scooter. Yung handling niya pasado. Yung kanyang performance, yung acceleration, pasado sa akin. Anin ko pa yung aking easy ride, ano, meron talagang delay yun. Ito naman, ano, halos walang delay siya. So far, mabilis yung Kymco 125, ha? Hindi talaga pahuhuli. And compare nga dito sa aking easy ride, ano, halos parehas lang siya. Or mas advantage pa nga ito when it comes to acceleration. Kasi nga yung aking may delay ng konti. Ito na mga itong Kymco, walang delay siya. Napakalambot ng kanyang yung kanyang handlebar, konting dalaw mo lang talagang parang ewan ko, nasanay lang siguro ko doon kasi mabigat nga yung aking motor, kaya ito magaan. Yan sana naririnig niyo yung makina. Oo, ba't mo? Lakas ang lakas. 80 kilometers per hour ang takbo ko. Naiwan ang aking easy ride. 80 ang takbo ko. Ay baka mapagalitan ako ng kapatid ko. Ayaw niyang ihataw kasi bago pa daw. Samantalang yung akin, tinakbo ko yun ng 106 nung unang labas ko, hinihataw ko kagad. Ito ayaw niya kaya hanggang 80 lang ako. Yung fuel consumption niya, hindi ko masabi kasi wala naman tong
odometer, wala siyang reset. Pero hindi kagaya na sa akin, palibhasa digital. Ito analog pa rin eh. So wala tong reset, wala siyang may set na yung iyong natakbo mo or yung iyong kilometers na trip. Ito wala eh. So hindi mo matatansya kung ilan talaga yung fuel consumption. Pero sa palagay ko naman, hindi naman talaga ito tatakaw ng gusto. Kasi nga 125 lang siya. And itong Kimco 125, pero ang tank capacity niya is 6 liters according dun sa kapatid ko. And yan, meron siyang susian, meron siya ditong ito yung box. So may sabitan dito. And very cool. Tapos itong upuan ito itong inuupuan ko, napaka malambot, makapal siya, and siguro dun sa mga medyo mababa ang height, kasi ako 5'9" ako. Pag ako'y tumindig dito, halos lapat lang yung aking paa. And siguro pag medyo mababa yung rider, titigda na. So yun, pag ako'y nakatungtong, halos ako'y tikda na ng ganun. Kasi makapal yung upuan niya, makapal yung kanyang upuan. Pero cool na cool, oh. Pero, ayan, makataw na. Mamaya tatanong natin kung ano yung riding performance and riding experience ng aking easy ride. Kasi sanay siya sa big bike. Meron kasi siyang big bike, yung Royal Enfield na Himalayan. Then ito nga yung kanyang scooter. And ayan, magpapalit na uli kami. Ayan. Ano, papalit tayo? Yan, kagaya mo, kaya dapat papatayin mo yan. Hindi, pagdating na, kalawan na yan eh. So yun, nagpalit na kami ng motor. So yan yung kanyang madali na. So yan ang itsura ng kanyang motor. Yan, kung mapapansin nyo, mas malaki yung gulong niya kaysa dito sa Easy Ride. Pero yung height ng kanyang upuan medyo mataas yan. Kapatid ko 5'9" siya. Pero ito ko yung paa niya, halos eksakto lang sa lupa. Pag medyo mababa yung rider, titigda na kayo. Kaya ang ginagawa ng ibang Philippines dyan, kinakat yung upuan. Pero bakit kinakatin? Hindi na wala yung purpose dito. So ngayon papunta na kami ng Kalawang. Parang ikot lang kami. Okay. Okay. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like, i-share, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na rin po yung aking channel. Plus i-click nyo na rin po yung notification bell para pag meron po akong bagong upload, bagong video, ay maglabas agad yun dun sa inyong newsfeed. So once again, ito po ang inyong lingkod, Ripco TV PH. Magkita-kita na lamang po ulit tayo sa susunod na ride, sa susunod na video. Maraming salamat po and Happy New Year!